Aba, ang galing. May lumang balon pa itong sirang bakuran. Gaano kaya kalalim ito? 4 na araw nang walang supply ang General. Ang mga kapatid ay gutom na kahit ang mga espada ay hindi na maitaas. Mas mabuti pang mamatay na lang dito sa gutom. Ako na lang ang mangunguna para makalabas tayo ng buhay. Mabilis, umatras ka na. Kung ako'y tumakas. Tapos na ang depensa ng Hilagang Hangganan. Sa likod ng buwansya ng Gusno. Nandoon ang mga mamamayan ng Dakswan. Kapag bumagsak ang pinto ng lungsod. Walang hadlang sa mga bakal na paa ng Hilagang Di. Basta't may isang tao pa tayong nakatayo. Hindi makakapaglakad ang mga bakal na paa ng Hilagang Di sa pader na ito. Ang lungsod ay tao. Ang langit ay may awa. May kakaibang tanda. May pag-asa ang dakilang Suwan. Maaari bang itanong kung anong Diyos ang nagpakita upang iligtas ang aking nag-isang lungsod? Maaari bang itanong kung anong Diyos ang nagpakita upang iligtas ang aking nag-isang lungsod? May nahulog. Hoy, naririnig ka ba ng nasa ibaba? Nadulas ka ba at nahulog? Huwag kang gagalaw kung may bali ka. Agad akong magpapadala ng tao para iligtas ka. Hoy, naririnig ka ba ng nasa ibaba? Huwag kang gagalaw, agad akong magpapadala ng tao para iligtas ka. Sa itaas, Santo. Si Eting Sue, ang tagapangalaga ng Gukseguan ng dakilang Suan Nation. Walang tubig at pagkain ang buong lungsod. Nasa ganap na kagipitan na. Humihingi ng awa mula sa mataas na Diyos. Bigyan kami ng tubig at pagkain. Si Eting Sue, ang tagapangalaga ng dakilang Suan Nation. Tapos na, tapos na. Siguradong nabangga na ang batang ito. Bakit ka nag-cosplay pa? Ate, magtiis ka. Huwag kang matulog. Ihuhulog ko muna sa iyo ang pagkain. Teka, ate, nahuli mo na. Ano ba itong transparent na malambot na lalagyan? Walang makikita kahit sa loob ng palasyo. Mag-ingat ka, General. Hindi ko alam kung ang elixir na ito ay biyaya o sumpa. Hayaan mong subukan ko muna ang lason. Kung nais ng mga Diyos na patayin kami, bakit pa sila magpapakahirap na magbigay ng banal na bagay? Umalis ka na. Matamis na parang likido ng espiritu. Ang tubig na ito ay pumasok sa aking tiyan na parang mainit na araw. Bumalik na ang aking lakas. Kumain ka, ito ay karne na ibinigay ng Diyos, na kayang magbigay ng napakalakas na lakas. O Diyos! Kapag pumasok ang bagay na ito sa tiyan, nararamdaman kong umaagos ang aking lakas. Ngayon kahit na may 10 barbaro ng bedi sa harapan ko, kaya kong putulin sila ng isang saksak. Ipinagkaloob ng mataas na Diyos ang tubig at karne na nakakapagligtas ng buhay. May pag-asa ang gulong ng yelo. Ako si Yiting Xu. Kailangan ipakita sa mataas na Diyos ang taos-pusong intensyon ng mga mandirigma ng Dakswan. Hoy, Ek. Nakuha mo na ba ang mga bagay? Kahit anong sagot, please. Nakakabaliw ito. Kahit na parang walang katapusan. Maghagis ka ng 2 bote ng tubig, dapat may etyo yun eh. Parang nilamon na lang. Tapos na, tapos na. Wala nang kahit anong ingay. Tita, baka nakagat ka na talaga. Kakakuha ko lang ng bahay. Huwag mong gagawin dyan sa bakuran ko, ha? Kahit sa balon, may lumalabas pang ang bagay palabas. Ano ba talaga ang koneksyon nitong sirang balon na ito? Si Eting Sue, ang tagapagtanggol ng Dakswan Goksupas, ay nagpasalamat sa mataas na Diyos sa pagbibigay ng pagkain. Ngayon, buong lungsod ay nakulong. 600 naiwang sundalo, gutom at ginawin. Ang kanilang buhay ay nakasalalay sa isang iglap. Nananawagan sa mataas na Diyos na maawa. Bigyan kami ng tubig at pagkain upang makaligtas. Ang babaeng naniniwala ay handang ialay ang kanilang pamilya na hiyas bilang alay. Sariwang amoy ng dugo. Gawang kamay na sinaunang ukit. Ginoo, parang nakakita ako ng multo. Talagang konektado ang likod bahay ko sa sinaunang larangan ng digmaan. Kung totoong ginto ang jade na to, ano pa ba ang halaga nito? Kaya kong ilipat ang pinakamalaking mall sa buong lungsod. Para dalhin dito at ibigay sa'yo. Purong mataas na kalidad na puting jade mula sa silangan na parang tupa. Para lang ito sa royal family ng Daini. Kuya, saan mo nakuha ang bagay na ito? Huwag na magpaligoy-ligoy, magbigay ka ng tapat na presyo. Ayaw ko, maghahanap na ako sa iba. Isang presyo lang, 5 milyong yuan. Kung pumayag ka,
Agad kong ipapadala ang 5 milyong yuan. Boss, akala mo ba ay baguhan ako? Ang material na ito sa taon na ito ay tiyak na doble ang halaga sa auction. Kung wala kang sinseridad, ayos lang. Sandali lang, kapatid. Walang ibang makukuha, 8 milyon lang ang kaya ko. Kung magkasundo tayo, agad akong magta-transfer. Sige, maghintay ka. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Yayaman na ako. May isang tao, yayaman na ako. May susi sa malawak. Boss, malaking negosyo. Ibigay niyo sa akin lahat ng self-heating rice niyo. At mga kahon ng dekalidad na mineral water. Ilabas niyo lahat yan. Bakit ka bumibili ng ganitong karaming self-heating rice, guwapo? Sobra ka nang nanood ng mga kwentong tungkol sa katapusan ng mundo. Kailangan mong mag-imbak ng mga gamit. Magdeposito ka muna ng 100,000. Kung gaano karami ang stock, yun ang kukunin ko. Load mo na ang sasakyan ngayon din. Bilisan mo. Sa bawat minutong maantala, 1-0, 0-0-0 ang mababawasan ko sa'yo. Huwag na kayong matulog. Lahat, bumangon kayo at magdala ng mga kargamento. Mabilis, mga malaking kliyente. Ito ba ang malaking general na babae? Mga natirang sundalo na halos nagyelo, tama. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na modernong light industry na pagsalakay. Self-heating na kanin, self-heating. Nasa loob ng transparent na bote na ito. Ang tubig ay talagang napakalinis ng banal na bukal na ito. Walang kahit isang dumi. Narinig mo ang pagdurog ng panlabas na balat ng kahon. Ibuhos ang tubig sa tela sa loob ng kahon. Isara ang takip. Hintayin kumulo bago kumain. Huwag magpapaburn sa kamay. Bilisan mo, sundin ang mga tagubili ng mataas na Diyos. Huwag sayangin ang banal na bukal. Pumasok na. Mainit na general. Ang pagkain Diyos na ito ay kayang magpasiklab ng tunay na apoy sa banal na bukal. Talagang mainit. Lahat ng sundalo, makinig. Agad na kumain ng pagkain Diyos. Uminom mula sa banal na bukal. Salamat sa Diyos sa pagkain. Self-heating na pagkain, salamat sa Diyos sa pagkain. Self-heating na pagkain, handang ipagtanggol ang guhit ng yelo. Handang ipagtanggol ang guhit ng yelo. Ang general ay signal ng pagtitipon ng hukbo ng hilagang di. Gustong samantalahin ng grupong ito ang ating kakulangan sa tubig at pagkain. Habang hindi pa tayo nakatayo, isasagawa ang pag-atake sa guhit ng yelo. General, wala na tayong sobra pang mga pader na pangbantay. Mga kahoy na binabagsak, mga bato na bumabagsak. Matagal na nating nagamit ang lahat nitong mga nakaraang araw. Kapag nakarating na sila sa ilalim ng pader, kailangan na nating makipaglaban gamit ang ating sariling katawan. Hindi pa ba nandyan ang ating Diyos tagapagligtas? Nananawagan kami sa Diyos tagapagligtas na maawa. 5,000 kalaban ang papalapit na. Sa loob ng kalahating oras, sasalakayin natin ang lungsod. Wala na kaming kagamitan pangdepensa sa lungsod. Hiling ko sa mataas na engkanto na magbigay ng panlaban sa kaaway. 5,000 tao ang susugod sa lungsod. Walang silbi ang mga armas na pangkaliwa. Ngayon, papatunayan ko sa mga barbarong ito mula sa sinaunang panahon kung gaano kasarap ang kemikal na depensa. Boss, dalhin mo ang malaking kapasidad na dry powder fire extinguisher sa iyong tindahan. At saka yung spray na may pinakamalayo at pinakamataas na konsentrasyon. Nang pangontra sa oso, ilabas mo lahat. Isang kahon, dagdag 1,000. Dapat maload sa loob ng 5 minuto. 8 milyon, bro. Kunin mo ang lahat ng stock sa tindahan. Dry powder extinguisher, bilisan mo at load mo ito para sa malaking boss. Inspection equipment. Mga kapatid ni Daksuan, tanggalin mo ang pilak na singsing sa itaas. Itutok ang nozzle sa mga kalabang umaakyat. Pindutin mo ng todo. Patayin ang grupong ito ng mga barbaro. Agad na ilipat ang mga mahika na ibinigay ng Diyos sa pader ng lungsod. May utos ang Diyos. Tanggalin ang singsing. Tumutok sa kalaban, pindutin para umatras. Dakilang aso. Kahit isang kahoy na kahoy lang, wala na kayo. Gamit ang ilang sirang lata, akala nyo makakapigil sa malaking hukbo. Patayin nyo ako. Mamatay ka na, barbaro. Aking mga mata. Ano tong kakaibang bagay na to? Parang nasusunog na ang mga mata ko. Naglagay ng lason ang mga tao ng dakilang suwan. Tulungan niyo ako. Lason.
Gumamit ang dakilang suan ng nakamamatay na lason at mga patalim. Walang natira sa pangkat ng mga unahan. Mabilis, umatras, mag-inday ng tambol at mag-urong. Mahalagang gamit ng mga Diyos. Walang labanan. Isang ulap na pulang ulap mula sa hamog, na nagpalayas ng libu-libong kaaway. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matutumbasan. Agad na binilang ni Shen Feng ang mga nasawi. Walang namatay sa ating hukbo. 10 kapatid lamang ang nagkasugat. Habang nagtutulak ng hagdang bato. Totoo ngang himala ang laban na ito. Shen Feng, dalhin ang mga tao. Shen Feng, dalhin ang mga tao. Buksan ang nakabaon na silid sa ilalim ng tanggapan ng gobernador. Ginoo. Bukod sa ilang ginto, pilak at mga hiyas sa silid. Walang mga sandata, pagkain o rekurso. Bakit pa natin ito bubuksan ngayon? Kahit na ang mga engkanto ay hindi naghahanap ng kapalit. Ngunit ang mga babae ay hindi maaaring hindi magpasalamat. Ililipat lahat ng gintong kagamitan, jade, at mga batong pang-ukit mula sa silid tanggapan. Lahat ay ilalabas. Ilalagay sa balon. Para sa alay sa isang Diyos. Ako ang magbibigay ng utos. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari doon. Dapat nang tapusin ng makabagong armas na ito ang mga barbaro. Anong ingay? Babalik na naman ba yung mga sinaunang barbaro? Ito na. Nilipat na ba ang yaman ng isang sinaunang emperador? Naubos na ba ang kanyang yaman? Sobrang laki ng kita, talagang sobra. Ginoo, hindi maganda ang balita. May malaking problema. Anong nangyari? Nagpanik kayo? Babalik na ba ang mga barbaro mula sa north? Hindi sila barbaro. Tao lang ang may gawa niyan, Diyos ang nagsusubok sa atin. Naghagupit ang malakas na niebe buong magdamag. Biglang bumaba ang temperatura. Lahat ng mga kapatid ay naging yelong panlabas na balat. Hindi na kaya. Agad na ipasa ang utos. Buwagin ang lahat ng kahoy mula sa mga gusali sa loob ng lungsod. Gamitin ito para sa apoy at magpainit. Nasunog na ang lahat ng kahoy na maaaring sunugin sa lungsod, General. Ang napakalaking snowstorm na ito. Isang beses lang sa isang siglo. Ang manipis na tent ng militar ay hindi kayang hadlangan ang lamig. Mayroon tayong pagkain ng mga Diyos. Pero walang panglamig na kasuotan. Hindi ba't hindi tayo namatay sa kamay ng kalaban? Pero baka tuluyang masalanta tayo sa bagyong ito. Sa gitna ng kalamidad. Guro. Banal na babae na si Daxuanye, nakikiusap kay Guro, muling magpakita. Iligtas niyo ang buhay ng 800 kong sundalo. Mahal na Diyos. Siksiniyo Daxuanye Tinshu. Nananawagan ang kanyang tagapaglingkod sa Diyos na muling magpakita. Iligtas mo ang buhay ng 800 na mandirigma. Ate, anong nangyari? Yung mga brutal na tao mula sa baby ay bumalik na naman. Biglang bumuhos ang napakalaking snowstorm sa Hilaga. Ngayon, ang mga mandirigma ay natigil sa yelo. May mga kapatid din na namatay sa lamig. Humihiling ako sa mga Diyos na bigyan kami ng pampainit. Namatay sa lamig. Ate, sa labas ay 40 degrees. Naka-vest ako at pinagpapawisan na ako. Sinasabi mo sa akin na may mga tao na naging yelo. Oh, tama. Halos nakalimutan ko na sa inyo ay panahon ng sinaunang. Ganap na kabaligtaran ang panahon dito sa lugar na ito. Parang niloloko tayo ng langit. Kakatapos lang ng laban, bigla namang bumagyo. Walang kahit isang saglit na makakahinga ng maluwag. Boss, kunin mo ang pinakamakapal at pinakamainit na militar na jacket sa imbakan mo. Ipakuha mo sa akin ang 5,000. At ilan ang mga kahon ng pang-init na warm baby para sa taglamig. Dalhin mo sa akin ilang kahon. Pare, na-headstroke ka na siguro, nasira ang utak mo. Ngayon, 40 degrees sa labas. Bumili ka ng 5,000 pirasong military coat at warm packs. Huwag na mag-aksaya ng oras, ilagay mo sa sasakyan sa loob ng 5 minuto. Sige, malaking kliyente ito. Aayusin ko agad. Mga kaibigan ni Daxuan, isuot niyo itong makapal na berdeng balabal. Ang mga parisukat na maliit na pakete ay mga apoy ng Diyos. Buksan ang pakete. Ilagay ito sa katawan sa pamamagitan ng damit na panloob. Huwag itong idikit ng direkta sa balat. Maaari itong magdulot ng paso. Shenzhen, agad na ipaalam sa mga kapatid at sa natitirang mga tao sa bayan. Agad na palitan ang kanilang mga damit ng ibinigay na proteksyon mula sa Diyos.
Sundin ang paraan ng Diyos. Ilagay ang apoy ng Diyos sa iyong katawan. Mainit na sobrang init. Sa papel na ito ay may tunay na apoy. Hahaha, nabuhay na muli. General. Mas mainit pa ang berdeng balabal na ito kaysa sa balahibo ng fox ng 100 beses. Ipinagkaloob ng mataas na Diyos ang banal na baluti at tunay na apoy. Kahit na mga kalamidad, hindi maubos ang aking dakilang suwan. Lahat ng hukbo makinig sa utos. Kumain muna sa lugar. Ipapakita natin sa mga barbaro mula sa hilaga kung sino talaga ang hindi makakatagal sa malamig na taglamig. Hindi ito possible. Saan nila nakuha ang panglamig na kasuotan? Wala na silang panggatong. Anong gagamitin nilang pangsindi at pagluluto? May banal na proteksyon ang dakilang general at ang mga espiritu. Ang kanilang berde na kasuotan ay tiyak na mahalikang mahika. Tayo na, mag-alis na tayo. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos sa langit. Ipapasa ko ang utos na magpapatawag ng pinakamatibay na mga puting lobo na mamatay na kawal. Mula sa pinakapanghihina na bahagi ng pagsuko na bangin. Gusto kong walang maiiwan kahit aso o pusa. Tahimik na tahimik si Shenzhen. Kakatapos lang kumain ng malaking talo ang pinuno ng baby. Hindi nila basta-basta titigil dito. Marahil ang general ay dahil sa kakaibang bagyong nyebe nitong 1 siglo. Napatakot nila ng husto. Kasabay ng nakamamatay na usok sa araw. Hindi na nila matapang na lumabas ng kampo. Hindi tama, matagal na akong nagdadala ng mga sundalo. Ang ganitong katahimikan ay talagang hindi normal. Tiyak na ang kaaway sa hilaga ay sinasamantala ang malakas na snowstorm. Upang bulagin tayo. At palihim na lumapit. Ang kaaway ay nasa dilim, tayo ay nasa liwanag. Hindi tayo handa sa kanilang mga atake. Delikado na ang garison ng gulong ng yelo. Sa labas ng syudad ng mga Diyosa, ang hangin at nyebe ay nagkalat sa buong paligid. Hindi na makakita kahit sa 10 hakbang ang mata. Lubos na nag-aalala ang puso ng babae. Kung ang mga barbaro mula sa hilagang dati ay sasalakay sa gitna ng bagyong nyebe, para kaming bulag ang aming hukbo. Hindi namin mapoprotektahan. Pakiusap, bigyan niyo kami ng payo, Diyos. Anak na babae, manatili kang kalmado. Kaya mong magtiis ng 20 minuto. Kukuha ako ng isang malayuang mata para sa iyo. Kukunin ni General Ye ang kargamento. Yung itim na mahabang piraso ng bakal ay tinatawag na walkie-talkie. Kailangan mo lang pindutin ang buton sa gilid. Maaari mo nang makausap ako ng direkta. Hindi mo na kailangang sumigaw sa ilalim ng balon. Paano dapat gamitin ng isang debotong babae ang ganitong mahika ng malayuang komunikasyon? Paano dapat gamitin ng debotong babae ito? Maganda, ganito ang gamitin ngayon. Kunin mo ang itim na bakal na ibon mula sa iyong kahon. Ilagay ito sa bakanteng lupa. Kunin mo ang itim na tablet na may screen. Pindutin ang pulang switch sa itaas. Susunod, ituturo ko sa iyo ng hakbang-hakbang kung paano paliparin ang ibong ito. Buksan ang mata ng langit. Ang paglipad ng boses sa libu-libong milya ay isang himala. Mayroon pang Diyos na ibon na makakapagbukas ng mata ng langit. Tumingin sa 4 na sulok. Ang mataas na Diyos ay tunay na isang tunay na Diyos na nakakaalam ng lahat. Tingnan mo ang screen, General Ye. Itulak ang joystick sa kaliwa pataas, huwag matakot. May masamang espiritu. Protektahan ang general, ito ay isang halimaw. Ilagay ang mga kutsilyo sa ibaba. Gago, ito ay isang langit na ibong espiritu na may sakay na 100 milya. Sino ang daring na sumalungat sa kapangyarihan ng mga Diyos ng immortal, walang awa silang papatayin. Senior Immortal, magpahinga na, ang kapangyarihan mo ay nasa amin. Pindutin ang icon na parang gulong sa kanang itaas na bahagi ng screen. Piliin ang pangalawang opsyon. Buksan ang thermal imaging. Nagbago ang larawan ng Senior Immortal. Lahat ng mga sundalo ay naging mga pulang anino. Ito ay tinatawag na thermal imaging. Basta't ito ay isang buhay na bagay. Ito ay kasing nakakasilaw ng pulang ilaw sa gabi. Igalaw mo ang kanang joystick. Tignan mo kung may kakaiba sa paligid ng depensa ng lungsod. Sa talampas ng Xian, mayroong higit sa 500 na pulang tuldok na umaakyat. Ang mga pulang tuldok ay ang kaaway.
Sinasamantala nila ang bagyong nyebe para sa isang pagsalakay. Malapit na tayong umabot sa tuktok. Agad na dalhin ang mga tao para harapin sila. May mga sundalo ng kaaway sa Cliff of Death ni Shenzhen. Agad na tipunin ang 300 na elite. Sumama kayo sa akin at patayin sila. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Lahat ng mga asungsuan ay bulag na. Mga kapatid, sumugod tayo sa lungsod at pumatay. Mayroong mga barbaro na may mata ng Diyos. Nangahas pa silang sumalakay. Umuwi kayo. Ipinapaalam ko, ang mga kaaway na sumalakay sa Cliff of Death ay lahat nawasak na. Magandang trabaho, General Ye. Ngunit ang mga barbarong iyon ay paulit-ulit na ng asar. Akala nila ako'y gawa sa putik. Ngayong gabi, magdadala ako sa kanila ng isang hindi malilimutang regalo. Kunin ang kargamento. Ihigpit ang mga makulay na lata. Sa landing gear ng Diyos na ibon. Bukas ang bibig pababa. Tutok sa lupa. Hintayin ang Diyos na ibon na lumipad sa itaas ng kampo ng kaaway. Pindutin mo ng diretsyo ang pulang buton. General, ito rin ba ay isang mahika ng mga engkanto? Bakit ito ay kakaiba? Huwag nang magpaligoy-ligoy, sundin ang utos ng immortal. Mabilis. Ikabit ang lahat ng mga balde ng kidlat at apoy sa mga paa ng mahiwagang ibon. Tatlong, dalawang, isang. Simula. 3-2-1. 3-2. 3-2-1. Ihulog. Nagalit ang langit. Ito ay parusa mula sa langit. Tulong, bumaba na ang Diyos ng kulog, tumakbo na. Mag-urong na, mag-urong na. May tunay na Diyos na nagbabantay sa Dakswan. Kung hindi tayo alis, lahat tayo ay mawawala sa alab ng apoy. Naririnig ba ng Shangxian, Shangxian? Kuya, kumusta na ang laban? Ganap nang nawasak ang hilagang kampo ni Shangxian. Akala ng mga barbaro na ang langit at badha ay bumaba. Sa apoy ng apoy. Nagkakasakitan sa sarili nilang kabuluhan. Maraming nasawi. Nagtakbuhan sa gitna ng gabi. Napanatili ang gulong ng yelo. Maganda ang pagkakagawa. Sa wakas, nagkaroon ako ng tahimik na umaga. Sa wakas, natapos na ang krisis na ito. Ngunit hindi naman pwedeng umasa sila sa akin araw-araw. Kailangan nilang kumain ng kanin na pinainit muli. Kailangan nating bigyan sila ng mga mataas na ani na buto, upang ganap silang makabawi sa kanilang kakayahang gumawa ng dugo. Natapos na ni General Ye ang laban. Ngayon, kailangan nating magtulungan sa produksyon. Ito ang tinatawag na patatas at kamote. Ito ay mga pambihirang buto ng Diyos ng agrikultura. Kapag pinutol at itinanim sa lupa, mabubuhay ito. Napakatibay sa lamig at tagtuyot. Bawat ektarya ay dapat may 5,000,000 kilo. Ektarya ng 1,000,000 kilo, General. Ito ang pinakamagandang palayan sa Dakswan. Sa isang taon ng pagod at hirap, 200 kilo lang ng bigas ang makukuha. Talagang ito ay pagkain ng mga Diyos. Mag-utos sa buong hukbo. Agad na ipunin ang lahat ng tao sa bayan para magbukas ng lupa. Ihasik ang mga Diyos na buto na ito. Sino ang may lakas ng loob na mag-aksaya ng kalahating? Parusa ng hukbo. Mananatiling tapat sa General hanggang sa kamatayan. Mananatiling tapat sa Diyos hanggang sa kamatayan. Sa wakas, natigil na ang sumpang siglong nyebe. Sa wakas, makakalipad na ang aking kalapati. Yitingsu o Yitingsu. Makakapagpabagsak ng kidlat mula sa langit. Hawak mo ang ganitong mahalagang kayamanan na kayang yumanig sa buong bansa. Akala mo ba'y maitatago mo ito sa lahat? Walang kasalanan ng isang tao. Ngunit may kasalanan ng mayaman.
Ang ganitong kayamanan ay hindi bagay sa isang talunang sundalo tulad mo. Sige, dalhin mo ang balitang ito sa emperador. Sa utos ng langit, ipinahayag ng emperador, ang dakilang general ng Hilaga, si Eting Sui. Pakikipagsabuatan sa dayuhang kaaway. Pangungutang sa ngalan ng Diyos. Paggawa ng inkanto. At nagsasabi pang ang ani ay umaabot sa 10,000 ginto upang lokohin ang mamamayan. Nangungutya ng paghihimagsik. Kung gayon, aalisin ang lahat ng posisyon sa militar. Ipapasok sa nakakulong na parusa, ilalayo sa Snowgate, at ipapasa sa pamahalaan. Pakikipagsabuatan sa kahina-hinalang kaaway. Punyeta, mga kapatid. Kapag nagbabantay ng buhay, nasaan ang suplay ng pagkain ng imperyo? Nasaan ang mga sundalo ng emperador? Naghihimagsik ba kayo? 10,000 sundalo ay papunta na sa labas ng pader. Darating na sila sa lalong madaling panahon. Yeting Sui, tatanggapin mo ba o hindi? Ang isang balak na mag-alsa. Ako, si Yeting Sui, alang-alang sa bulok na palasyo. Sa napakalamig na lugar na ito, nag-alay ako ng dugo. Ang buong angkan ng Ye ay tapat at matapang. Ang aking mga ama, kuya, at mga tiyuhin ay namatay sa labanan. Walang natira sa kanilang mga buto. At sa huli ang kabayaran ay isang pahayag mula sa hari na balak mag-alsa. Umalis ka. Lahat kayo umalis sa Gusuk-Seguan. Si Shangxian Tingxiu ay nagpapasalamat sa Shangxian sa maraming araw ng pagtulong. Ate, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't pinalayas na ng mga barbaro ng baby? Hindi sila baby. Ito ay ang emperador ng Daxuan. Inuusig ng korte ang aking pakikipagsabuatan at rebelyon. Ipapasok niya ako sa kulungan hanggang kamatayan. Kukunin ang mga binhi ng immortal. 20,000 royal na hukbong pandigma ang nakarating na. Talagang hindi ito maintindihan. Ito ang tawag na kumain ng may tasa. Ihinto ang pagkain at magmura. Noong kumakain kayo ng balat ng puno sa border para harapin ang mga barbaro, nagpapanggap siyang patay. Ngayon, nanalo na sa laban. Naitanim na ang mga Diyos. Darating siya upang agawin ang bunga. At kukunin pa ang iyong buhay. Ang hari ay nais na mamatay ang kanyang mga tao. Walang magagawa ang mga tao kundi mamatay. Ang pamilya Ye ay puno ng katapatan at katapangan. Hindi maaring dalhin ni Tingxue ang pangalang traidor. Tanging pagsisisi sa pagkasayang ng pagkakataon ng Diyosa. Tumahimik ka. Ye Tingxue, magising ka. Patay ka na. Ang mga tao sa Guksuguan na sumunod sa iyo sa loob ng libu-libong taon. 800 kapatid na nagdugo para sa iyo. Lahat ay mapapahamak sa mga kamay ng mga mamamatay tao. Kung ganon, hindi na tayo bibigyan ng pagkakataon ng pamahalaan. Kabaligtaran na yon. Makinig ka sa akin, magtatayo ako ng sarili kong pamaanan. Anong silbi ng 10,000 hukbong pansiguridad niya? Basta't maglakas loob kang mag-alsa. Sa modernong panahon, gagamitin ko ang mga resources para puksain sila. Kabaligtaran na, magtatayo na ako ng sarili kong pamaanan. Naisip ni Shangxian Tingxue na ito na. Dahil hindi na kayang tanggapin ni Daxuan kami. Kaya't ang Guksuguan mula ngayon ay magiging tanging parangal sa mataas na Diyosa. Wala nang dakilang suwan. Tayo'y naghimagsik. Mabuti, ate. Sa iyong salitang ito, kahit na ibenta ko ang lahat ngayon, pangangalagaan ko kayong maging mga hari sa hilagang teritoryo. Huwag mong hawakan ang bagay na ito. Maaari talagang tanggalin ang iyong laman. Ano ba itong Diyos na bakal mula sa langit, General? Mas matibay at mas matalim pa kaysa sa aking espada. Pakinggan mo, General Ye. Papalitan ng mga kapatid ang pinakamakapal na guwantes na katad. Ilatag ang mga kable na ito sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Kung hindi sapat ang 3 patong, ilatag ng 10 patong. Gusto kong ipakita sa labas ng gulong ng ulan. Maging isang tunay na dagat ng mga tinik ng kamatayan. General Ye Tingxue. Yung mga rebelde ay naglatag ng isang puting bilog sa labas ng lungsod. Mukhang mahihirapan ang ating mga kabayo na makalapag. Nagmamagaling. May 100,000 na bakal na kabayo ang general. Kahit nasa bundok ng mga kutsilyo at apoy, kaya naming tapakan ito. Haha, ilang pirasong kalawang lang ito. Sino ang makakapigil sa bakal na paa ng dakilang suwan? Iutos mo sa aking mga kawal na 3,000 magaan na kabayo na sumugod. Diretso nilang patumbahin ang mga basura. Buhayin si Ye Tingxue. Sundin ang utos.
Patayin. General, kayang pigilin ng Diyos na bakal na ito ang ganitong daming kabayo? Talaga bang kayang pigilin ang ganitong karaming pagsugod ng mga kabayo? Sabi ng mataas na espiritu na kaya mong gumaling talaga. May kutsilyo sa kamay ko, huwag magalaw. Habang kumakagat ka, mas lalong kumakapit, iligtas mo ang sarili. Isang grupo ng walang kwentang tao. Putulin mo siya para sa akin. Putulin mo siya. Maghanda na, magretiro na. Lahat ng tropa, umatras ng 10 milya at magtayo ng kampo. Umalis na kayo. Ito ay tunay na mahiwagang kasanayan. Ako ay nakipaglaban buong buhay ko. Ngunit ngayon lang ako nakakita na hindi kailangang pumatay ng tao para talunin ang hukbong kalaban gamit ang isang depensa. Mahalik ang iyong kapangyarihan. Ang depensa ni General Yi ay hindi pa rin panalo. Ngayong gabi, ganap ko silang susuko. Sige lang, kung may isang salita ka. Ang mga mandirigma ng Goksu na 800. Sa gabing ito kahit na magkapira-piraso, ay nangangako akong kakagat ng isang piraso mula sa kanila. Insekto. Ano nang gagawin ko sa buhay nyo? Dapat mong itabi ang buhay mo para maging hari ako sa hilagang teritoryo. Ihanda mo ang mga tao mo para sa kargamento. Ngayon gabi, hindi tayo magdudugo kundi magpapahirap sa isip. Mga Diyos, ang mga malambot na telang ito. Talagang kayang takutin ang 10,000 sundalo sa labas ng lungsod. Huwag mong alalahanin kung malambot ito o hindi. Mamaya, maaari silang maging mga halimaw na kumakain ng tao. Ngayon, ipasok ang mga itim na malalaking tubo sa power bank. Itutok ang lente ng laser sa kalangitan. Makinig sa utos ko. Pindutin ang pulang switch. Buksan ang ilaw para sa gabi. Palayasin ang halimaw. Buksan. Ang halimaw ay isang sinaunang dambuhalang nilalang mula sa kailaliman. Tinawag ni Tingsu ang mga demonyo mula sa impyerno. Tumakbo na, maawa ka, banal na Diyosa. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kami rin ay sumusunod sa utos. Ayaw naming mamatay. Ito ang tunay na parusa mula sa langit. Hindi na namin kayang labanan ito. Nawala ang dakilang hiwaga. Ganap na nawala. Si Pangyuan ay handang magdusa. Panginoon, General. Panginoong Bathala, pakiusap, iwanan niyo ang 10,000 sundalo ng buhay. Ang mahika na ito ay tunay na mahika. Magiting ang Panginoon Bathala. Namatay na ang dakilang hiwaga. Simula ngayon, isasara ko ang kuweba ng Nikyu at itatayo ang bansa. Sa hilaga, itinatag ko ang aking sarili. Hindi ako laluhod sa langit. Hindi ko susunod sa dakilang hiwaga. Ang buong teritoryo ay sumusunod lamang sa dakilang Diyos. Ang hilagang teritoryo ay nagtatag ng sariling pamahalaan at sumusunod lamang sa dakilang Diyos. Ekmay. Sanay ka na ba sa posisyon ng reyna ng hilagang teritoryo? Ang dakilang Diyos ay nagbigay ng pag-asa sa hilagang teritoryo. Lahat ay nakasalalay sa iyong mga banal na binhi. Ngayon, ang libu-libong ektarya ng lupain ay masiglang tumutubo. Ang mga tao ay busog na. Ang dakilang tao ay pinapunta ang pinakamagaling na manggagawa sa lungsod. Gumamit ng napakahusay na malamig na jade upang mag-ukit ng isang maliit na bagay. Ituring mong isang maliit na personal na kagustuhan ni Listening Snow. Ate, sobra-sobra ang regalong ito. Malamang hindi ko pa mabayaran sa buong buhay ko. Igalang ang dakilang tao. Igalang si Listening Snow.